Patuloy pa rin pong epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Dito sa malaking bahagi ng Luzon, andyan pa rin po ang northeast monsoon or hanging amihan. Magdadala po ito ng may hinang pag-ulan overnight dito po sa may silangang parte kabilang ng Cagayan Valley at mga probinsya ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao hanggang dito sa may Aurora at sa northern Quezon. Samantala, over the eastern sections of southern Luzon down to Mindanao, andyan naman yung shear line or kitang-kita itong linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na amihan at ang mainit na easterly. So pag nagtatagpo itong dalawang air masses na ito, as a result, nagkakaroon po tayo ng makakapal na mga ulap na siya nagdadala rin ng malalakas na mga pag-uulan. Overnight, simula ngayong hapon hanggang bukas ang madaling araw, mataas ang tsansa ng ulan sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, down to Eastern Visayas, Central Visayas, sa halos buong Northern Mindanao, down to Caraga Region and Davao Oriental. Mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at mag-ingat din po sa mga paminsan-minsang malalakas sa mga pag-ulan nga at mag-ingat din sa possible po ng mga advisories and heavy rainfall warnings. For the rest of Mindanao, asahan din ng mga localized thunderstorms o yung mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, asahan naman yung mga isolated light rains. Base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataan na namang low pressure area or bagyo sa paligid ng ating area of responsibility. However, within the next 6 days or sa darating po na Sabado hanggang sa Thursday, may possible po na mabuo na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Yan po ay around the weekend or Monday. Papasok ito ng ating PAR pagsapit po ng Tuesday or Wednesday at sa loob ng PAR, may katamtaman po na tsansa na ito'y mabuo bilang isang bagyo or tropical depression. Inaasahan po pagsapit ng Wednesday and Thursday, lalapit ng bagyo westward or low pressure area westward, papunta po dito sa may eastern sections po ng Visayas and Mindanao. So maring sa kalagitnaan po ng susunod na linggo hanggang sa weekend of next week ay magiging maulan over Visayas and Mindanao. Patuloy po na magantabay sa ating mga updates dahil posible pa mabago yung scenario natin regarding this tropical cyclone potential forecast. At para naman sa lagay ng panahon bukas, Sabado, that's the last day po of January, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan over the southern portion of Bicol Region. Kabilang na dyan ang Catanduanes pa rin, Albay, Sorsogon at Masbate. Yan po ay dahil pa rin sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Dito naman sa Camarines Provinces, Aurora and Quezon Province, cloudy skies with some light rains dahil sa amihan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, asahan pa rin yung bagyang maulap na kalangitan at minsan maulap lamang pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. Sasamahan din po yan ng mga pulu-pulong may hinang pag-ulan in some areas, habang dito sa Metro Manila at mga nearby areas pa, maliit lamang po ang tsansa ng mga pag-ulan. For Metro Manila tomorrow, range of temperature is from 22 to 30 degrees Celsius. Sa may Tagaytay, 20 to 27 degrees. At pinakamalamig pa rin sa Cordillera Region, kagaya sa may Baguio City, presko from 13 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po at mamamasyal sa Palawan by tomorrow, fair weather conditions, magiging maaliwala sa manang kalangitan at maaraw, umaga hanggang early afternoon. And then sa dakong hapon, may mga tsansa lamang ng mga pag-ulan or thunderstorms sa timog na bahagi ng Palawan. Pagdating sa Visayas, magbaon po ng payong or pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay bukas or magbabakasyon dahil asahan ng makulimlim na panahon doon at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa may eastern portion ng Visayas. Yan po ay dahil dun sa shear line. Mag-ingat din sa banta ng mga pagbaha or pagguho ng lupa kung magpapatuloy ang mga pag-uulan. For Puerto Princesa, temperature 24 to 31 degrees. Habang sa may Metro Cebu, hindi kainitan, 23 to 28 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po, dito sa may Northern Mindanao and Caraga Region, matasin po ang tsansa ng mga pag-ulan, magbaon po ng payong bukas dahil aasahan yung epekto ng shear line, light to moderate with at times heavy rains po yan. Habang ang natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan, nasasamahan lamang din po ng mga pulu-pulong mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, especially sa may Davao Region and Soc-Sargen. Mainit po sa tanghali sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Paalala po sa ating mga kababayan, within the next 24 hours, meron po tayong tinaas na weather advisory. Ibig sabihin, magiging significant ang rainfall or mga pag-ulan dito sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. That's 50
to 100 millimeters in a span of 24 hours. So per square meter, per 1 square meter po, nasa 50 to 100 liters po ang posibleng bumagsak po sa inyong lugar. No? Kaya mag-ingat sa banta ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at may tsansa na rin po ng pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Possible din po tayo magtaas ng weather advisory or matataas na mga pag-ulan dito sa may Samar Province, Northern Samar, hanggang dun sa may Catanduanes, Albayan, Sorsogon sa mga susunod na araw. At para naman sa ating gale warning, wala naman po tayong nakataas na babala or sea travel suspensions na inaasahan in the coming days sa malaking baybayin ng ating bansa. No? But please take note po, pagsapit dito sa may Northern and Central Luzon, down to dito sa mga baybayin sa Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas and Eastern Mindanao, posibleng umabot pa rin po sa 3 metro ang taas ng mga pag-alo. No? Magiging delikado pa rin ito for small sea vessels at yung ating mga nangingisda. Habang ang natitirang baybayin ng ating bansa, 0.6 or kalahati hanggang 1 kalahating metro ang taas ng mga pag-alon, maliban na lamang kapag may mga thunderstorms, posible pa rin umakyat sa 2 kalahating metro. At para naman po sa lagay ng ating panahon, sa mga unang araw po ng Pebrero, aasahan po ang epekto pa rin ng northeast monsoon sa halos buong Luzon, and for the southern portions of southern Luzon, down to Visayas and some portions of Mindanao, andyan pa rin ang epekto ng shear line at magdadala pa rin ng mga pag-uulan. So pagsapit ng Sunday and Monday, asahan po dito sa may Kabikulan, kabilang ang Legazpi City, maulang panahon ng mararanasan, magbagang po ng payong, minsan malalakas din po ito. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, may mga pag-ulan doon sa may eastern sides, kasama na dyan ang Quezon, Marinduque, dito rin sa Aurora, Cagayan Valley dahil po yan sa amihan. The rest of Luzon, including Metro Manila, halos steady pa rin po yung weather natin na partly cloudy skies, may times lang na cloudy at may chance ng saglit na pag-ulan. Pagsapit ng Tuesday, yung mga nasa eastern sides pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan, habang sa Bicol Region, mababawasan yung mga pag-ulan dahil bababa po yung shear line dito sa may Visayas and Mindanao. Temperature sa Metro Manila, posibleng umaangat po ng bahagya, no? Between 23 to 30 degrees. Ngayon din sa may Baguio City, 14 to 24 degrees sa mga unang araw ng Pebrero. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, kapansin-pansin, sa mga unang araw po ng Pebrero, asahan ng makulimlim na panahon for most of the day. From Sunday to Tuesday, halos may mga araw-araw na mga pag-ulan po at minsan malalakas po ito lalo na sa may eastern sections. No? Dito sa may Samar and Leyte provinces, mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at lagi din tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Temperature natin sa Metro Cebu, 23 to 30 degrees Celsius, habang dito naman sa may Iloilo, 23 to 30 degrees po pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan po Sunday and Monday mataas ang tsansa ng ulan sa may Surigao del Norte and Dinagat Islands. Habang pagsapit po ng Tuesday, mataas na muli ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng northeastern Mindanao, Caraga Region, Region 10, habang dito rin po, or hanggang dito rin po sa may Davao Region, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, pagsapit po ng Tuesday, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. At bago po tayo magtapos, meron po tayong dagdag kaalaman regarding po sa ating minimum temperatures. At pinakamababa po so far no December 30, 2025, ang start ng amihan season, 9.6 degrees sa may La Trinidad, Benguet. Habang inaasahan naman natin mga forecast minimum temperatures, sa susunod pa na 2 araw or 2 buwan, ay mananatiling mababa pa rin po, no? Lalo na sa may Mountainous Luzon, yung ating minimum temperature between 10 to 12 degrees Celsius. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, ako muli si Benson Estarehan na nagsasabi sa mga panahon, Pag-asa Weather Solution.